Ang mga salitang kalayaan at balikatan ay hindi lang simpleng kataga, kundi may malaking kinalaman sa paninindigan nating mga Pilipino sa ating soberanya. At habang may tensyon sa bansa sa kanluran at Middle East, ang West Philippine Sea kaya ay unti-unti rin maging sentro ng mas malaking tensyon? Alamin natin kung ano nga ba ang Kalayaan Group of Islands na naging laman ng balita kamakailan lang. At ang balikatan exercises na pinanggigigilan ng China, ang higante sa ating rehiyon. Ang Kalayaan Group of Islands ay isang municipality sa Palawan na binubuo ng mahigit 130 features. Kabilang ang 7 isla at 2 reef na inookupa ng Pilipinas. Ang Pag-asa Island ang pinakamalaking isla sa grupo at nagsisilbing sentro ng gobyerno ng munisipyo ng Kalayaan. Bagamat bahagi ang KIG na mas malawak na Spratlys, hindi sila magkasing kahulugan dahil ang Spratlys ay may mga bahagi na labas sa jurisdiksyon ng Pilipinas. Noong 1947, nadiskubre ni Thomas Cloma, isang Filipinong adventurer at fishing magnate, ang mga isla. Noong 1970s, nagsimula magpadala ang Pilipinas ng mga sundalo sa Lawak, Kota, Likas at Pag-asa. Taong 1978 naman nang formal na naging munisipalidad ng Palawan ang KIG sa ilalim ng Presidential Decree 1596. At ito nga lamang March 25, 2026, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executive order na nag-uutos sa paggamit ng opisyal na pangalang Pilipino para sa 131 features sa Kalayaan Group of Islands sa lahat ng dokumento ng gobyerno, mapa at materyales sa paaralan. Ayon sa National Maritime Council, ang estratehiyang ito ay paraan ng bansa upang patatagin ang pamamahala at igiit ang ating soberanya. Ang China na nakikipag-agawan ng teritoryo ay naglabas ng reaksyon nitong Abril 1. Tinawag ng Chinese Foreign Ministry na infringement sa kanilang soberanya ang kautosang ito at nagbantang magkakasa ng necessary measures. Makalipas lang ang ilang linggo, nagsimula naman ang Balikatan Exercises 2026 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Itinuring itong pinakamalaking drill sa kasaysayan. Libu-libong sundalo at Amerikano kasama ang sundalo mula sa Australia, Japan at iba pang partner nations ang nagsagawa ng mga drills malapit sa mga tinaguriang flashpoints sa rehiyon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ang pagsasanay na ito ay hindi lamang basta ensayo, kundi isang pagpapakita ng matatag na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang matiyak ang seguridad at kapayapaan sa Indo-Pacific. Tinitingnang reaksyon ng China sa balikatan ang pagsagawa ng naval drills na isinabay sa bahagi ng South China Sea. Sa kabila ng mga counter-maneuvers at banta ng China, naninindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi sila matitinag. Sa kasalukuyan, nananatiling nakaalerto ang Philippine Coast Guard at AFP sa bawat galaw sa West Philippine Sea. Tinitiyak ng mga otoridad na handa ang Pilipinas sa anumang posibleng escalation, habang patuloy na pinoprotektahan ang ating sariling karagatan.